Ang mundo, minamahal na Jesus, ay desperadong nananawagan para sa pag-asa. Sa madilim na panahong ito kung saan ang kawalan ng pag-asa at panghihina ng loob ay tila nagpapalakas ng kanilang tinig ng higit kailanman, kailangan nating ibaling ang ating paningin sa iyo. Ang pinagmumula ng lahat ng liwanag at kaaliwan. Ang pag-asa ay hindi binibili sa mga pamilihan, hindi sinusukat gamit ang timbangan, ni ikinukulong sa mga kahon. Ito ay isang mahalagang regalo, isang banal na regalo na bumababa mula sa iyo, na may kapangyarihang pagalingin ang iyong mga sugat, baguhin ang iyong mga puso at panibaguhin ang espiritu. Tulad ng isang bukang liwayway pagkatapos ng isang mahabang gabi. Ang pag-asa ay dahan-dahang lumalago, ngunit may hindi mapipigilang lakas. Dumadami ito sa bawat pusong tumatanggap nito at kumakalat tulad ng mga sinag ng araw. Pinupuno ng kahulugan at layunin ang ating mga buhay. Ang pag-asa, mahal na Jesus, ay hindi lamang isang salita o isang panandaliang damdamin. Ito ang lakas na sumusuporta sa atin kapag ang mga paghihirap ay tila hindi malalampasan. Ito ang kislap na nagpapasindi sa ating mga pangarap at nagtutulak sa atin na magtrabaho para sa isang mas magandang kinabukasan. Isang mundo kung saan ang kapayapaan ay hindi lamang isang ideya, kundi isang tunay na katotohanan, kung saan ang katarungan at pag-ibig ang mga haligi na sumusuporta sa ating mga komunidad. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng mga pakpak upang lumipad sa ating mga kahinaan, upang bumangon ng may katapangan pagkatapos ng bawat pagbagsak at sumulong ng may panibagong sigla. Ito ang nagpapahintulot sa atin na makita ang higit pa sa ating mga limitasyon. Natutuklasan natin ang mga posibilidad na ikaw, na may walang hanggang karunungan at pag-ibig, ay inilalagay sa ating harapan at lumalakad tayo ng may pananampalataya sa katiyakan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Nakikiusap ako sa iyo, Jesus, na bawat taong nag-uugnay ng kanilang puso sa panalangin ito ay madama ang mainit na yakap ng pag-asa. Naway ang mga napapagod sa bigat ng buhay, ang mga nakadarama na nawala na ang direksyon sa bagyo, ay matagpuan sa iyo ang lakas upang magpatuloy. Naway ang mga pusong nasiraan ng loob, dahil sa sakit at mga sugat, ay matuklasan sa iyo ang balsamo na kailangan nila. Naway magkaroon sila ng katiyakan na hindi sila nag-iisa at na ang iyong pag-ibig ay bumabalot sa kanila sa bawat sandali, kahit na sa pinakamadilim na sandali. Jesus, punuin mo ang aming mga kaluluwa ng pag-asa, ang pag-asang iyon na hindi nalalanta, na hindi nagbibigo, dahil nagmumula ito sa iyo, pinagmumulan ng lahat ng buhay. Naway ito ang maging parola na gumagabay sa amin, ang kanlungan kung saan kami nagpapahinga, at ang apoy na nag-uudyok sa amin na mas magmahal, mas maniwala, at huwag kailanman sumuko. Sa langit at sa lupa ay laging purihin ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Naniniwala ako, Panginoon, ng buong puso ko sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Narito ka, hindi bilang isang alaala o bilang isang simbolo, kundi bilang mismong Diyos na nagkatawang tao, buhay at naroroon. Pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Tinutugon mo ang aming mga pakiusap at ibinubuhos ng walang sukat ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. O puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala ng buong kaluluwa ko. O pusong nag-aalab ng banal na pag-ibig, sindihan mo ang aming puso ng makalangit na apoy na iyon
na nagpapabago at nagpapadalisay. Sa gayon ay mamahalin at luluwalhatiin ka namin, hindi lamang sa mga salita, kundi sa bawat pag-iisip, bawat desisyon at bawat aksyon ng aming buhay. Sagrado Korason ni Jesus, ikaw na may kakayahang gawin ang lahat, hipuin mo ang matitigas na puso na lumayo sa iyo. Buksan mo ang mga mata ng mga nabubuhay ng hindi ka nakikilala upang makita nila ang liwanag ng iyong katotohanan. Liwanagan mo ang mga isipan na naliligaw sa mga anino ng pagdududa, kasalanan, at kawalan ng pag-asa. O minamahal na manunubos, iligtas mo ang mga makasalanan na nananawagan sa kanilang sakit at aliwin mo ang mga naghihingalo na humaharap sa huling hakbang ng buhay na ito. Dalhin mo ang walang hanggang kapayapaan sa mga banal na kaluluwa na naghihintay sa purgatorio. Pusong Eukaristiko ni Jesus. Dagdagan mo sa amin ang mga birtud ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, upang kami ay maging karapat-dapat na instrumento ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Matamis na puso ni Jesus, maging kanlungan namin sa gitna ng mga bagyo na nakapaligid sa amin. Maging kalakasan din namin sa mga sandali kung kailan nagbabanta ang kahinaan sa amin at aming kaaliwan sa panahon ng kalungkutan at kapanglawan. O puso ng pag-ibig, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking pagtitiwala. Bagaman ako ay marupok, bagaman maraming beses akong lumihis sa landas na patungo sa iyo, alam ko nang may lubos na katiyakan na hindi mo ako kailanman pababayaan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alalayan mo kami sa aming mga karamdaman, sa aming mga pagsubok at sa aming pinakamalalim na paghihirap. Tulad ng anghel na umaliw sa iyo, sa iyong paghihirap sa halamanan ng Getsemani, pumarito ka rin upang aliwin kami sa aming sariling mga paghihirap. Sa mga sandaling iyon, kung kailan nararamdaman namin na hindi na namin kayang magpatuloy, Sagrado Korason ni Jesus, sa ilalim ng iyong mapangalagaang balabal, ipinagkakatiwala namin ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga kabataan, at ang aming mga matatanda. Ibukas mo sa kanila ang kapuspusan ng iyong pag-ibig at ng iyong biyaya. Hayaan mong makilala, mahalin at tularan ang iyong pag-ibig sa bawat sulok ng mundo, upang ang iyong kaharian ay maitatag sa gitna natin. Naway ang aming buhay, gaano man kahina, ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig, isang mapagpakumbabang handog, ngunit tapat na pasasalamat at papuri. Matamis na puso ni Maria, aming maawain at mapagmahal na ina, samahan mo kami sa bawat hakbang ng aming paglalakad sa buhay na ito. Sa iyong walang hanggang tamis at pangunawa, ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin si Jesus, ang iyong anak, at upang mabuhay ayon sa kanyang banal na kalooban. Matamis na puso ni Maria, maging gabay namin sa mga sandali ng kalituhan, aming ligtas na kanlungan sa mga paghihirap at aming kaligtasan sa landas, patungo sa buhay na walang hanggan. Mapagmahal na ina, huwag mo kaming iwanan. Patuloy na mamagitan para sa aming mga kaluluwa. Dalhin mo kami araw-araw na mas malapit sa iyong anak, upang yakap sa kanyang pag-ibig, kami ay mabuhay at mamatay sa kapayapaan ng Diyos. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa ay laging purihin ang maibiging puso ni Jesus
na nasa sakramento. Naway ang sandali ng panalangin ito ay umabot sa mas maraming puso at naway mas maraming kaluluwa ang matuklasan ang walang hanggang pag-ibig na mayroon ka sa amin. Kaysa sa pananampalataya at pag-asa, tayo nawa ay maging mga saksi ng iyong buhay na presensya sa mundo. Jesus na nasa sakramento, salamat sa pananatili mo sa amin. Salamat sa pagiging ilaw, kaaliwan, kanlungan namin. Salamat sa labis na pagmamahal mo sa amin. Kahit na kami ay mahina, kahit na kami ay nabibigo sa iyo. Tulungan mo kaming mabuhay palagi sa iyong pag-ibig. Dalhin ang iyong liwanag sa iba, maging instrumento ng iyong kapayapaan. Amen. 5 minutos kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, tahimik na saksi ng aming mga buhay, pinabayaan sa maraming tabernakulo, at kinalimutan ng maraming pusong hindi pa natutuklasan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ikaw, na may walang hanggang pasensya at lambing na naghihintay, na ibaling namin ang aming paningin sa iyo, patuloy na nananabik sa aming presensya, aming mga iniisip, aming pag-ibig. Hindi ka humihingi ng malalaking sakripisyo o kahanga-hangang mga gawa, kundi isang kilos lamang, isang salita, isang pintig ng tapat na pag-ibig na bumubukal mula sa aming puso. Panginoon ng tabernakulo, narito ako, na walang laman ang aking mga kamay, ngunit handa ang aking kaluluwa. Lumalapit ako sa iyo nang may pagpapakumbaba, na may katiyakan na sa iyong presensya lamang natatagpuan ko ang kapayapaang inaasam ng aking puso. Lumalapit ako sa iyo upang sambahin ka, upang ialay sa iyo ang aking pag-ibig, aking pananampalataya, aking mga sugat at aking mga kagalakan. Sapagkat alam ko na sa bawat oras na lumuluhod ako sa iyo ng may pananampalataya, pinupuno mo ako ng biyaya. Pinalalakas mo ako at niyayakap mo ako sa iyong walang hanggang awa. Ngayon sa 5 minutong ito na nais kong italaga sa iyo, nais kong ibigay sa iyo ang aking espiritu at isawsaw ang aking sarili sa di maarok na misteryo ng iyong pag-ibig. Nais kong matuto ang aking puso na tumibok sa ritmo ng iyo, na ang aking kalooban ay sumuko sa iyo, na ang aking buong buhay ay maging refleksyon ng iyong kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang hindi ako kailanman mag-alinlangan sa iyong buhay na presensya sa aming kalagitnaan. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain upang ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong walang kondisyong pag-ibig. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang at patnubayan mo ako palagi sa landas ng kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, turuan mo akong ibigin ka araw-araw ng higit pa, upang matuklasan ka sa simple, upang sambahin ka sa nakatago. Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aalalayan kita ng aking matagumpay na kanang kamay. Isaiah 40:10. Ngayon nais kong ibahagi ang kwento ng aking pinsan na si Mayra, isang buhay na patotoo ng iyong kapangyarihang nagbabago. Ipinanganak sa isang pamilyang Hebreo, tulad ng aking ama at aking mga ninuno. Lumaki siya na sumusunod ng may debosyon sa mga turo ng pananampalataya ng Israel. Ngunit sa misteryosong mga plano ng iyong pag-ibig, ikaw ay may espesyal na plano para sa kanya. Sa kanyang buhay adulto, ang kanyang puso ay nahawakan ng katotohanan ng iyong ebanghelyo at may lubos na pagtatalaga
niyakap niya ang pananampalatayang Katoliko